What's up mga idol, sa video na to pag-usapan naman natin itong calendar ngayong May Season 2025 dito sa Clash of Clans. So hindi ako pamilyar sa mga event na nagaganap dito sa COC, hindi ko kasi masyado na-review. Pero right after nung makita ko tong calendar, naobserbahan ko lang parang consistent na merong format na sinusunod yung Clash of Clans pagdating sa mga event. Gaya nito, yung familiar lang sa akin dito, yung usual na event na nagaganap is itong Gold Pass. So hindi naman nawawala yan, buwan-buwan meron yan. Itong Clan War League at saka itong Clan Games. So yung star bonus, itong 1 gem resource boost collector boost, 'di ba? Yan yung mga hindi ko sure kung parang consistent na ba na monthly meron na ba yan o 'di ba? Tapos itong super deal arrives, parang super troops yata to, siguro may discount 50% something ganoon. 'Di ba? Tapos itong from May 1 to May 8 itong challenge level. Diba, para mga bagong challenge yan. Hindi. Tapos itong from May 12 to May 18 naman at saka itong May 17 to 22 lalabas yung mini spotlight event at saka treasure hunt event. So kung wala yung treasure hunt event tapos wala yung mini spotlight event, ang alternative nito yung tinatawag na medal event, 'di ba? Kung saan dito tayo nakakakuha ng mga ng mga ores, dito tayo nakapag-farm ng mga iba't ibang resources. So, bali napakaganda kasi meron na sinusunod na format, meron na palang format o meron ng layout na sinusunod itong mga event dito sa Clash of Clans. Napakatagal na nito, ngayon ko lang siya napansin. Hindi ko kasi siya masyado pinapansin every time na gumagawa ako ng video. So itong mini spotlight event from May 12 to May 18, nakaka-excite kasi parang ilalabas na nila itong Super Yeti. 'Di ba? Nung unang labas nito talaga napaka-powerful, na subukan ko din 'to. Yung parang electromites yata tawag doon. Sobrang lakas pag tinoon, parang kaya i-wash out yung base using clone spell lang at saka electromites. Napakaganda kasi ngayong May season, magagamit na natin itong Super Yeti dito sa Clash of Clans. So bukod pa doon sa mga event na yan, sa mga nakikita natin dito sa calendar, ay makikita natin yung theme o yung tema ngayon dito is yung tinatawag na samurai team, parang Japanese team siya, 'di ba? Kaya nga ako hindi ko na rin palalampasin itong mga ganitong klaseng event. Sobrang ganda ngayon ng team dito sa Clash of Clans. Samurai team, parang Japanese team siya, 'di ba? Even yung Gold Pass, yung scenery, yung mga hero skin, tsaka yung loading screen makikita natin. Sobrang ganda. So kung makikita natin dito yung ating loading screen, napakaangas talaga, 'di ba? Parang kung hindi ako nagkakamali, so parang nakita ko na to sa anime, parang sa One Piece yata to. Parang ganito yung ganap sa Wano arc sa One Piece. So kung sa mga One Piece fan diyan, 'di ba? I think makaka-relate kayo dito. Bukod pa doon, ito sa Gold Pass naman natin, makakakuha tayo ng Kyoto Queen. Okay, yan. Makikita mo, para siyang Japanese team talaga siya, 'di ba? Sobrang lupit nito. So kunin na natin to, itong skin na to dito sa Clash of Clans. As much as possible, hindi ko pinapalampas it. Medyo mahalayo-layo pa yung habulin ng aking progress sa aking base. So ayan, kinuha ko na siya. So wait lang natin. Payment successful. So no thanks na natin yan. So ayan, nakuha ko na yung Gold Pass, di ba? So check natin. So hindi ko pa pala to magagamit. Hindi ko pa magagamit itong Kyoto Queen na to. Kasi upgrading pa yung aking mga hero. Ang ginagawa ko kasi ngayon, na-upgrade ko talaga lahat muna nung aking hero. Nung kaka-level ko pala ng Town Hall. Parang sacrifice ko muna yung 1 month of upgrading sa lahat ng hero. And right after nun, hintayin ko na lang yung pag-update ng bagong Town Hall. So yung ginagawa ko kasi, ngayon, minamax ko muna lahat ng aking hero kasi plus 5 levels lang naman siya dito sa aking Town Hall. So ngayon hindi ko pa masusubukan itong hero skin na to kasi upgrading pa yung aking Archer Queen. Pero okay lang kasi right after ng ilang araw magagamit ko na rin to. So bukod pa doon, para makita rin natin yung actual na scenery dito ngayon sa May season sa Samurai team. So punta lang tayo dito sa challenge, yung 3-star natin challenge nito lang. So makikita mo na dito yung ating village, nakapatong siya saan? Nakapatong siya sa napakalaking barko, 'di ba? Ayan, makikita mo. Sobrang angas nito, 'di ba? Sino mag-aakala na ipapasok mo yung village mo, ipapasok mo yung base mo, 'di ba? Nakapatong dito sa ibabaw ng cruise ship, 'di ba? Sa ibabaw ng pirate ship. So, ayan, makikita rin natin dito yung mga hero skin.
Dito sa challenge ito. Ayan, ito yung Kyudo Queen. Dito yung bagong Warden. Kita natin dito yung ating King. May Samurai King siya, di ba? Parang nakikita ko na tong Samurai na to. Yung ganitong klaseng itsura ng Samurai. Hindi ko alam kung sa X-Men ba to. Parang sa X-Men yung color white na Samurai doon. So parang ganun siya, 'di ba? Alam mo isang maganda pa rito itong Royal Champion. Para siyang ninja. Sobrang ganda, 'di ba? May kita mo meron siyang shuriken tapos kakaiba yung animation ng kanyang attack. Once na ginamit natin yung Seeking Shield niya, dinadrop niya o trino-throw niya yung kanyang shuriken. 'Di ba? Dati shield, ngayon shuriken na. So isa pa nakaka-amaze din dito itong animation ng Super Minion. So yan, makikita natin yung Super Minion nagbabato siya ng lightning. O yan, makikita mo para siyang may lightning ball. So sa mga hindi po nakakaalam, meron po akong tip sa inyo paano masusulit yung ×4 star bonus event sa May 7 to May 9. So kung nasa Legend League po kayo kagaya ko, bali ang makukuha po natin ditong Golden Elixir is 1.1 million. Sa Dark Elixir naman is 5,500. Kung dumating tayo sa ×4 star bonus event, that's 4.4 million Golden Elixir, tapos 22,000 Dark Elixir. Kung i-check naman natin yung ating Shiny Ore at Glowy Ore, makakakuha tayo ng 1,054. Kapag dumating na yung ×4 star bonus event, makakakuha tayo sa Legend League ng 4,000 Shiny Ore and 16 Glowy Ore. Ngayon, ang tanong, paano natin may ma-maximize ito? Starting May 6, wag po muna tayong kukuha ng star bonus kahit na sa Legend League po tayo. So kapag hindi natin kinuha yung star bonus natin sa May 6, pwede natin itong kuhanin sa May 7. So kung willing ka naman mag-lose ng trophies sa May 6 sa Legend League, in exchange naman nun, pwede natin i-claim yung ating star bonus sa May 7. So kita ×4 natin yung 1,000 Shiny Ore ×4. So kung nakakakuha tayo ng 1,000 Shiny Ore sa Legend League ×4, that's 4,000 per day. ×4 days, that's 16,000 Shiny Ore. Sa Glowy Ore naman makakakuha tayo ng 54 pieces. ×4 natin sa star bonus event, that's 216 pieces. So, kung sa 4 days, makakakuha tayo ng 864 Glowy Ores. So, yun lang mga idol. Just a reminder sa mga nakakaalam na and a tip para dun sa mga tao na hindi pa nakakaalam. Bali, dito na po matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. Huwag na rin po kayo makakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.